10 out of 10 and magaganda pa talaga itong mga movie endings na to. Kita ko lang to sa isang page, so credits to them, and isa-isay natin. Unang-una agad sa Memories of Murder, and mas kinilabutan ako sa ending nito nung nalaman kong base pala to sa mga totoong pangyayari. Siguro nabanggit din naman doon sa mismong movie pero hindi ko lang talaga napansin, and nalaman ko lang kasi yon kasi nga may nabasa ako na kaya daw yung ending nito nakatingin nga siya doon sa camera kasi nga basically tinitignan nitong lalaki na to yung totoong serial na nakakawala pa nga nung time na nirelease tong movie na to. Siguro sa utak ni Bong Joon-ho, sure na sure siya na babalik palagi sa scene of the crime yung suspect, and given na ginawan nga niya ng movie yung ginawa ng suspect na yon, sure na sure siya na manunood nga yung kriminal na to. Next, The Truman Show, and for me, one of the best original concept na napanood ko and one of the best Jim Carrey performance din. Isipin mo, sobrang tiyaga ng mga nanonood ng TV show ni Truman kasi daily life lang yung mga pinapanood nila. Pero siya sa bagay, nag-work naman din yung PBB and yung mga live stream. So who knows, diba? Iconic ng ending nito, lalo na yung sinabi nga niya yung line na, "In case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night." Plus the music. Next, ending ng Prisoners, and sobrang nahiinis ako sa ending nito kasi gusto kong makitang maligtas niya si Wolverine. Sobrang nakaka-tense and gigil panoorin kung maririnig ba niya yung pito nung ni Wolverine kasi alam mo yon, baka mamaya hindi niya lang pansinin tapos umuwi na lang siya. Next, ending ng Shawshank Redemption, and isa to sa mga movie na mas gumaganda kada panood mo. One of the best endings na napanood ko na talagang nanalo yung mga bida, and alam mo yun, happy ending din talaga siya doon sa kwento and syempre, para sa mga characters. Plus that escape scene, tapos yung pag-setup nga niya doon sa Warden. Next, ending ng The Matrix, and honestly kahit ilang beses ko na itong napanood, hindi ko pa rin fully nagigets yung story. I mean, gets ko naman na may simulation world and everything, pero ayun, maybe it's not just for me, but I do get na cool naman din yung idea, and syempre, I know Kung Fu ni Keanu Reeves, nagustuhan ko rin yun. Next, Psycho, na one of the best horror films ever na hanggang ngayon para sa akin, nakakatakot pa rin. Of the writing, the pacing, the reveal, and that stare doon sa may dulo, what a masterpiece for Hitchcock. Next, sa La La Land, na oo, nakakadurog at nakakaiyak yung ending, pero it's one of the best ending, and for me, maganda rin siya for both characters din. Even though hindi naman sila naging sa dulo, at least in a way, natupad nila yung kanya-kanya nilang mga pangarap, and yung tinginan nila is yung closure nga nila na yeah, that's good enough na. Next, sa Oppenheimer, na noong una, hindi ko na-appreciate yung ending kasi hindi ko naintindihan kung ano yung mga sinabi nila. Wala kasing subtitle, tapos sobrang sabog nung tunog. Pero nung nirewatch ko nga to, mas na-appreciate ko nga yung ending na tama nga din talaga si Oppenheimer. Given kung ano yung mga nangyayari sa iba't ibang mga bansa and kung paano nga ginagamit yung naimbento niya bilang panakot nga sa panahon ngayon, then, he's certainly right din talaga. Next, There Will Be Blood, and hindi ko pa ito napapanood pero I've heard great things about this film so papanoorin ko rin ito sa future. Next, 2001 Space Odyssey, and pinanood namin ito sa may film class and akala ko maboboringan ako, pero hindi. Sobrang ganda ng movie na to. Oo, medyo naguluhan ako sa ending, pero I think kailangan ko lang din talaga i-rewatch kasi morning class ko to pinanood, so baka kulang lang din talaga ako sa tulog nung napanood ko to. Pero grabe, Kubrick with this film, sobrang way ahead of its time. Next, sa Dark Knight, na I like the ending here given na maganda nga yung message na pinaparating nga din ni Batman. The idea of hope, kung paano nga ba niya sinuko yung sarili niya para nga sa ikakabuti ng lahat, even if it means lying to the people na gusto nga niyang protektahan din. Next, Shutter Island, na syempre, hindi to pwedeng mawala kasi grabe din yung ending nito Grabe din yung twist dito na isa to sa mga movie na gusto kong magka-amnesia para mapanood ulit for the first time. Pero sa iba, medyo naguluhan sila doon sa may ending, pero for me, clear naman din siya na sa dulo nga, si Leo, nasa katinoan na siya, and ayun nga, mas pinili na lang talaga niya na mawala nga sa pag-iisip kaysa nga sa matino nga siya, pero haharapin nga niya yung masamang ginawa niya doon sa asawa niya. Next, The Usual Suspect, na oo, I love this ending, pero what's funny lang about this, mas nauna ko napanood yung ending ng Scary Movie kaysa sa ending nito. I love the twist here na lahat nga ng details doon sa story, kinuha nga lang din niya doon sa mismong police station, tapos yung pagbabago nga nung lakad nga niya doon sa dulo to reveal nga na it was him all along, God damn! Second to the last, yung ending ng Whiplash na as a person na medyo mas na-motivate to improve or be better kapag ganitong klase yung pagtuturo, sobrang nagustuhan ko to. Mamba mentality ba? At ending na tumango nga sa kanya yung teacher niya kasi nga at that moment, na-realize nga nung teacher na nag-work yung pagpapahirap nga niya doon sa estudyante niya, and at the same time, na-realize nung lalaki na gumaling din talaga siya even though dumaan nga siya sa sobra-sobrang paghihirap sa pagtuturo nga nung teacher niya na to. Okay, pinaka last, 7, and kung napanood nyo na yung ending na to, then alam nyo na kung what's in the box!
What a brilliant writing for an antagonist na kahit saglit lang yung screen time niya, kikilabutan ka sa kanya, and one of those rare cases na talagang nanalo yung kalaban sa dulo. Kaya lang naman, ano pa ba yung mga ending na 10 out of 10 ang talagang nagandahan kayo? Comment nyo na lang.